At sa lahat po ng nandiyan sa online, magandang gabi po. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ngayong gabi ito. At tayo nga po ay nasa verses 10 and 11. Pero bago po yan, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon na dakila sa lahat, salamat po sa buong araw, sa buong gabay mo, Panginoon, sa biyaya mo na buhay, kalakasan, proteksyon, pag-iingat. Maraming salamat po, Panginoon, naway itong gabing ito ay ikaw ang aming maitaas at maparangalan. Kayo po ang manguna at samahan kami, Panginoon, ang mga kapatid ko sa online at kami patuloy na matuto, sabay-sabay kaming makaunawa at makita namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Sa iyo po namin lahat tiyataas, lahat ng pulit parangal, in Jesus' name, Amen. Magandang gabi po sa lahat po na nagjo-join pa, no? Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at nandun nga po tayo sa ano no sa verses 7 to 9 na ang title ay What I Started I Shall Finish. So mas bibigay ng highlights yung ano dito no, yung walang di kayang gawin ng Panginoon at nakita natin na ito ay mahimalang pagsilang ng sayon, no? At siyempre yung ang pandaigdigang epekto ng gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. So ito ay mas nagbibigay diin o tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gumawa o lumikha ng anumang bagay na nandun yung unexpected, no? Unexpected, unplanned. Pero again, yung pagkilos niya sa kalagitnaan ng sitwasyon ay yun po yung ano dito, no? Binibigyan diin at tinutukoy. So, kaya niya lumikha ng anuman, no? Agad-agad na lumikha o tumubos ng isang komunidad na yun nga po, marami ang nauugnay sa talatang ito na tumutukoy sa mabilis na paglago ng simbahan at pagkatapos ng Pentecostes na mapag-aralan nga po natin sa Gawa 2. No? So, binigyan din dito ang sitwasyon na kung saan, magandang gabi sa aking ama, sa aking sa aking papa, no, Eliseo Dorero. Magandang gabi pa, yan. So, nandun po yung katiyakan ng Diyos sa kanyang bayan, no, na ito ay kanyang pangako ay kanyang tutuparin. At yun nga, nabanggit natin kanina na walang hindi kayang gawin ng Panginoon, lalo na kung ito ay ayon sa kanyang plano, sa kanyang layunin. Ayan, so hinihikayat nito tayo na magtiwala sa soberanya ng Diyos at syempre sa kanyang kakayahan, sa kanyang kapangyarihan, no? Sovereignty and the unexpected or the unplanned of the Lord. But again, ito po yung sinasabing patuloy lang tayo magtiwala. May mga sitwasyon tayong nabibigatan tayo, may sitwasyon tayong nahihirapan tayo, subalit tanging ang dapat lahat natin gawin ay ang magtiwala sa Panginoon. Yan, so patuloy tayong pinapaalalahanan ng tatlong talatang ito na ang kapangyarihan o ang soberanya ng Panginoon ay tanging hindi natin lubos maunawaan. No? I mean, hindi maaabot ng ating karunungan o ng ating pangunawa. Kaya ang pinakamaganda natin gawin ay tayo ay magtiwala sa Panginoon. So yan, isang bagay na sa atin ay patuloy na pinapaalaala na ang kadakilaan ng Panginoon siyempre sa kanyang gagawin sa kanyang bayan ng Sayon. At ayan, so sa pagpapatuloy nga po, tayo ay nasa verses 10 and 11 na ito ay tumutukoy siyempre sa nurturing, no? At makita natin dito kung paano niya bibiyayaan, no, bilang isang ina. Yan, ang title nga po natin is Rejoicing in God's Nurturing Comfort.
So, sa mga previous chapter na talakay natin, yung pangako ng Panginoon sa kanyang sa kanyang bayang Israel, no? Sa Jerusalem na paano niya pagpapalain, no? Hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Pero dito sa verse 10 ay matatalakay natin ang halos isang tinutukoy, no? Sinabi dito, makigalak kayo sa Jerusalem, magalak kayo dahil sa kanya, kayong lahat na nagmamahal sa lungsod na ito, kayo'y makigalak at maipagsaya, lahat kayong tumangis para sa kanya. Sa English, rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her, rejoice for you with her, all ye that mourn for her. So, ito po ay paanyaya, no? Paanyaya, no? Makigalak, makitangis. Yan. So, paanyaya upang ipagdiwang ang pagpanumbalik at pagbabago ng Jerusalem. Hindi naman po lingid sa akalaman natin kung ano po yung pinagmulan, no? Ano yung pinanggalingan ng mga Israelita, no? Sa panahon na to. At ito nga po, no? Tutuparin ng Panginoon, gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanyang bayan after nila dun sa pagkabihag, no? So, sila'y nakalaya na. So, nananawagan ito sa mga nagmamahal at nagdadalamhati para sa lungsod na magalak dahil ang pangako ng Diyos, sabi nga po natin kanina, ay tutuparin, no? Ay matutupad. No? Pangako ng Diyos sa kanilang pagpapanumbalik ay mangyayari. Mga matutupad na, no? Yan. So ito ay ang pagdadalamhati ay sumasalamin sa kalungkutan dahil sa mga paghihirap, kasalanan at pagkawasak ng Jerusalem. Ang kagalakan naman sa kabilang banda ay nakatali sa magitan ng Diyos at sa mga pagpapalang dala niya. Ito ay parehong propesiya at isang panawagan para sa pagsamba. No? Yun naman lagi naman kung may ganong ang Panginoon at nakita natin dito na ito yung pangako ng Panginoon na kanyang pagpapala sa kanyang bayan na tipong inaanyayahan lahat, no? Makisama kayo, maki-join kayo, no? Let's celebrate, no, yung gagawin ng Panginoon sa bayan ng Sayon. At yan po yung patuloy nating nakikita sa ating mga pag-aaral buhat pa nung mga nakaraang talata, no? So ito ay isang talata na ang mga taong lubos na nagmamalasakit sa Jerusalem na nagdadalamhati sa kanyang pagdurusa at nananabik sa kanyang kapayapaan ay magkakaroon ng pinakamalaking dahilan upang magalak kapag ipinanumbalik na po ng Diyos ang kanyang bayan. So sa mga ito yung tumutukoy sa mga nakikidalamhati, no? Tumutukoy ito sa mga nakikisaya, no? Nakikigalak siyempre sa mga Israelita. So ito ay alam naman natin ito ay naisulat, no, sa panahon ng matinding kaguluhan at paghatol para sa mga Israel at Juda at isang malawakang pag-anyaya para sa mga makikigalak sa Panginoon sa bayan ng Diyos. Ito rin ay ang talatang ito ay mayroon ding mas malalim na spiritual na kahulugan at tinutukoy na sakdulang pagpapanumbalik at pagbabagong buhay. Hindi lamang po ito physical blessing, kundi siyempre nandun po yung spiritual blessing. Yeah, so ito ay isang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan na ito ay kanyang tutuparin at bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag upang magsaya at makigalak o magalak sa pag-asa at kaligtasan na dumarating sa pamamagitan, siyempre, ng Panginoong Hesus. Ito ay tulad ng pagtawag sa mga tao sa Israelita na magsaya sa pagpapanumbalik ng kanilang tinubuang bayan. No? Let's rejoice!
rejoice, no? Sa kabila ng kanilang naranasan, sa kabila ng kanilang paghihirap, tiniis, no? Maalala pa natin may mga tanong sila na nandiyan pa ba ang Diyos? No? Pero dito po nakita natin after this their Babylonian exile, no? Ito po yung pangako ng Panginoon. Kaya let's rejoice, tayo magalak, no? Tayo ay parang magpuri sa Panginoon. Yan, no? Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ay walang hanggan ito'y talata ito, mensahe ng talata ito ay walang hanggan at tumutukoy sa karanasan ng tao sa pagdurusa, pagpanumbalik at kagalakan. So ay nagpapaalaala rin sa atin, no, na kahit sa pinakamadilim na sandali ay may pag-asa. May pag-asa dahil ito ay nandun po ang gabay ng Panginoon. Nandun po ang presensya ng Diyos. Siyempre, yung kanyang pangako sa kanyang bayan. Kagabi, napag-aralan natin, no, na minsan may mga sitwasyon na mabibigat na talagang hindi natin maunawaan, pero ipagkatiwala lang natin sa Diyos. Pero dito, no, mas pinapakita dito sa talatang ito na yung gagawin ng Panginoon sa kabila ng naranasan ng mga Israelita. At doon po, kaya sinasabi dito na makigalak, no? Makigalak, dito sinabi dito yung makigalak at makipagsiya, no? Ayan. So, ito ay tinatawag tayo nito na magsama-sama bilang isang komunidad, makibahagi sa mga kagalakan at kalungkutan ng bawat isa. Naalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo, yung makigalak makisaya kung may nagsasaya at yung empathy, no? Yung empathy bilang isang Kristiyano. Ayan, sa Bagong Tipan po yun. Ayan, so ito ay isang paalaala ng pangako ng Panginoon na ito ay mangyayari, no? Kaya ang mga Israelita ay patuloy na inaayayahan ang mga nakikigalak, nakikisaya sa Jerusalem ay pinapaalalahanan patuloy sa pangako ng Panginoon sa kanilang pag-asa na anuman ang sitwasyon, anuman dilim o kabigatan na maranasan sa buhay, nandun palagi ang biyaya ng Diyos. Lagi may pag-asa. Kaya nga lagi yung paalaala, no, ilagak natin, ibigay natin ang pag-asa natin sa Panginoon, kay Yahweh. So, sa talatang ito ay isang makapangyarihan at nakapagpasiglang talata. Sino ba naman ang hindi sisigla, no? Sa mababasang ito na talaga namang tutupad ang pangako ng Panginoon na nandun po yung tema ng pagpapanumbalik. At sa kabuuang Isaiah po, no? The main message is yung word na restoration. So, ang teksto nito sa aklat ng Isaiah ay isang mayamang simbolismo na dumarating sa pamamagitan niya. Ito ay isang paalaala na magsaya at magalak. Hindi po mag-alak. Baka maghiwalay niyo yung magalak. Yung saya at magalak. No? Hindi magsaya at mag-alak, ha? So, hindi po dapat. So, kahit na sa gitna ng pagdurusa at makahanap ng kagalakan sa mga pagpapala ng pangako ng Diyos. No? Minsan, lagi rin paalala sa atin, no, na in the midst of trial, sa mga sitwasyon na talaga mabibigat, no, nandun palagi yung ating pag-asa dahil kasama natin ang Panginoon. Malinaw po sa atin yan at hindi natin to tinaalis sa ating mga puso. Mahalaga na makita natin ang pangako ng Panginoon, no? Kaya doon natin ilagay yung ating pag-asa, hindi sa mga pangako ng mga politiko, no? So ito ay isang paanyaya na bilang lingkod ng Diyos, tayo, no? Patindi na patindi ang mga nangyayari, subalit
Again, tatandaan natin na nandun po ang pangako ng Panginoon. Yun po yung panghawakan natin, no? And so, tandaan na nandito yung sitwasyon na kung saan ang kapayapaan at kaunlaran ay makikita natin. At ito ay pangako ng Diyos na makakaranas ng kapayapaan ng kanyang bayan. So, binibigyan din ang pagbabago mula sa matinding kalungkutan tungo sa masaganang kagalakan, no? From darkness to rejoice, no? Sa pagsasaya at pagiging galak. So, nagtatambok din ang talata ng kapwa ng komunidad ay kapwa nakikibahagi sa kalungkutan ng nakaraan at nakikilahok sa kagalakan at panumbalik sa hinaharap. And so sa sa awit 126 verses 5 to 6, sinabi dito na silang naghahasik na may luha ay mag-aani na may mga awit ng kagalakan. Jeremias 31 verse 13, aking gagawing kagalakan ang kanilang pagdadalamhati, bibigyan ko sila ng kaaliwan at kagalakan sa halip na kalungkutan. Pahayag verses 21 to 4, ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit at papahira ng Diyos ang bawat luha. At Mateo 5 verse 4, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin na tumutukoy sa pangako ng Diyos na babaguhin ang pagdadalamhati tungo sa kagalakan. Kaya nga po yung previous natin na pag-aralan, I think sa 5 and 6 yun, or 3 and 4, no, na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga persecution, mga pang-uusig. Balit yung mga kabigatan na yan, tuloy, malalampasan. At yung mga problema o mga sitwasyon na mabigat ay magdadaanan talaga, no? Dadaanan at dadaanan, pero again, sa dulo, no? Nandun yung paggaan ng ating pinapasan. So, again, tayo ay pinapaalalahanan na ito ay magsilbing palaala na ang kapangyarihan ng Diyos ay lagi nagdudulot ng kagalakan. Mula sa kalungkutan na nararanasan ay tinatawag tayo nito na magtiwala. So, halos lagi tayong nare-remind dun sa word na pagtitiwala sa Panginoon, umasa sa Panginoon, at patuloy lang tayong mamuhay, no, ayon sa kalooban ng Panginoon. So again, tayo ay magtiwala sa kanyang mga pangako kahit na tayo ay nahaharap sa mga kabigatan, kahirapan, o naman pagkawasak, ay palagi niyang paalala, no, na lapit lang kayo sa akin. Nandun lagi ang presensya ng Panginoon. Kaya tayo ay lagi nating iayon ang ating mga puso sa mga layunin ng Diyos. Siyempre, ayon pa rin sa kanyang kalooban. Kasi nga, hiwalay sa kanya ay walang kapayapaan. Tatandaan po natin yun, lahat ng mga desisyon natin na hiwalay sa Panginoon, ito po ay nagkukos ng kabagabad, no? O yung anxiety. Ayan, so, again, ito ay isang paalaala sa lahat sa ating sa ating pagdadalamhati dahil sa kasalanan at sa pagkawasak ng mundo ay hindi magtatagal magpakailanman. Tiyak na magpapanumbalik ang Diyos. Nandun yung pagpapanumbalik ng Diyos. Yan. So, tandaan ang pangako ng Panginoon ay may katiyakan at kasiguraduhan na ito ay mangyayari at magdudulot ito sa atin ng kagalakan at ng kapayapaan. Again, ang isang mapagmahal na Diyos ay hindi iniiwan ang kanyang bayan sa kawalan ng pag-asa, kundi gumagawa upang magpanibago at magpanumbalik. At siyempre, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nagdadala ng pagpapanumbalik at kagalakan sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo po ay patuloy na pinanawagan na magalak kasama ang Jerusalem
ay tiyak na tumutukoy sa bagong Jerusalem. Ang panawagan na magalak kasama ang Jerusalem ay tumutukoy sa bagong Jerusalem na inilarawan sa Revelation 21, na kung saan ang Panginoong Hesus nga po ang mamumuna, ang maghahari, at siya yung mamumuno sa atin, no? At siyempre wala nang kalungkutan doon. So, tinutupad ng Panginoong Hesus ang pangako ng kaginhawahan na mababasa natin sa Mateo 11:28 to 30. No? Lumapit kayo sa akin. Again, walang hanggang paalaala ang talatang ito, tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos na kayang baguhin ang sitwasyon ng kanyang bayan mula sa kalungkutan tungo sa kagalakan. Kaya patuloy tayong magalak sa kanyang katapatan, humanap ng pag-asa sa kanyang mga pangako. And doon po natin makikita, no, ang pangako ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon na ating mararanasan. Tandaan na ang kanyang pangako ay pangako ay matutupad. Kaya lagi natin sinasabi, no, yung nag-aalala sa end times, basta tandaan nyo lang, ang lagi nyo lang aasahan ay darating siya. Babalik siya. Pero suriin natin ang ating puso, no? Dahil baka tayo ay natatalo ng takot o ng bagabag. So yan po, no, verse 11, yan, ito po, no, motherhood. Tatamasahin ninyo ang kasaganahan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina, no? Hapon natalakay natin yung mga anak na hindi na nakaramdam ng sakit o hindi na dumaan ng pagle-labor, no? Tipong lumabas na lang bigla, no? Nang wala man lang sign. So yun yung mga unexpected unplanned. Dito, no, ginamit nga po yung paglalarawan ng isang ina na lusog, no? Nagbibigay ng sustansya sa kanyang sanggol. At upang ilarawan ito sa kaginhawahan, kasiyahan at kagalakan na mararanasan ng bayan ng Diyos sa kanyang gagawin, no, na pagpapanumbalik sa Jerusalem. At naalala natin na tipong ito ay hindi na makakaranas ng gutom o ng uhaw, no? Talaga namang ito yung sinasabi natin, unlimited na biyaya ng Panginoon sa kanyang mga tapat na lingkod. At ang ideya ng breastfeeding, sa mga nanay dyan, no? Ang breastfeeding po, ang walang makakatapat na kung usapang gatas lang po, no? Wala pa rin po makakatapat sa gatas ng ina. Ilang milyon bang doktor o chemist o ano ang pagsamasamahin mo yung talino nila, hindi nila kayang tapatan to, no? Yan. So, ito ay nagbibigay diin sa pangangalaga, paglalaan at pagiging malapit habang ang pagbangkit sa umaapaw na kasaganahan ay tumutukoy sa kabuuan ng mga pagpapala ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Yan ang masasabi natin, no, sa talatang ito na tila ay hindi nahahayaan ng isang ina ang kanyang sanggol na magutom pa. Tinitiyak na talatang ito na ang bayan ng Diyos na ang kanilang pagpapananabik sa pagpapanumbalik ay hindi lamang matutupad, kundi ito ay tila hindi kumbaga lampas na sa inaasahan ng tao. So itong kasiyahan ito at kagalakan na kanilang mararanasan ay direktang nagmumula sa kabutihan po ng Panginoon. Sa kanyang pagpapala, sa kanyang pangako, no, na kanyang tutuparin, sa kanyang yung biyaya na kanyang ipaparanas o kanyang ibibigay sa mga tao, sa kanyang mga tao. Ang talata ito ay kumukuha ng larawan ng seguridad at kasiyahan, security, no? Secured na, assured na nandun na po yung biyaya ng Panginoon at yung kasiyahan, siyempre, yung pagpapala ay nakakapag-resulta o nakakapag-cause ng kasiyahan. That's why
Siyempre, ang sunod po nun ay pagpupuri. So, katulad ng isang sanggol na lubos na umaasa sa pangangalaga ng kanyang ina, pinapaalala nito sa bayan ng Diyos na siya ang nagbibigay ng physical at spiritual na pagkain na kailangan nila. No? Hindi lang po physical, bagay tinutukoy natin is yung gatas, syempre ito po ay liquid, no? Na kailangan ng ating katawan. Subalit, mas malalim pa doon, syempre tumutukoy sa spiritual na pangangalaga. At yun po yung kasama ang Panginoon. So, ang konsepto ito ay dahilan kaya tinawag ang Diyos na El Shaddai. Ang El Shaddai ay isang pangalang Hebreo para sa Diyos na karaniwang isinasalin bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat o ang sapat sa lahat na nangangahulugan ang kanyang kapangyarihan, maglaan at magsagawa ng imposible. Madalas itong lumilitaw sa lumang tipan lalo na sa Genesis 17:1 na kung saan ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham. Yan, magandang gabi, Pastor Dom. Yan. Ayan. Okay. Ayan. So, tandaan natin na ang gatas ng ina ay talagang coming from the Lord yan. Ang Panginoon na nag-create yan at walang makakapantay, no? Yan. So, sa Hebreong Shaddad na may mataas na kapangyarihan, iminumungkahi ng ilang scholar na ito na ay iminumungkahi ng ilang scholar na ito ay nagmula sa Shad na nangangahulugan dibdib na nagmumungkahi na ang Diyos ay pinagmumulan ng kalakasan at kapangyarihan. Sa praktikal na sitwasyon, ang breastfeeding o pagpapasuso ng isang ina sa kanyang sanggol ay pinagmumulan ng lakas at panimulang pagkain at sustansya ng bata na siyang nagbibigay buhay sa kanya, no? So doon po nagsisimula ang nutrisyon, no, na kailangan ng bata, no, doon sa gatas ng ina. At kung titingnan natin na siyempre dahil sanggol pa lang, no, ito pa lang po yung kaya niyang i-intake at ito yung magbibigay ng lakas sa kanya physically. At syempre, ito yung magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Yan. So, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay rilag at kumukumpleto sa kanyang karangalan. Ang dibdib ng isang babae ay nagbibigay rilag sa kanyang pagkatao at kumukumpleto sa kanyang pagiging babae na hindi matatagpuan sa isang lalaki gaano man ito kalakas o makapangyarihan. Tanging sa ina lang po, no? Ito po yung disenyo ng Panginoon at siyempre ang ina ang nag-carry, no, o nagdala sa sinapupunan ng kanyang anak. At siyempre ito po ay nakadisenyo sa kanya. Yan, ito ay nagpapakita ng kasaganahan at biyaya ng Panginoon, no? Yung pangangalaga, yung motherhood comfort, yan. So ito ay isang paglalarawan na gagawing pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan. At nandun siyempre yung joy, nandun yung kagalakan, nandun yung comfort, at siyempre yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa kanyang tao. Ang talata ay nagsisimula sa pahig na upang kayo'y sumuso o mabusog sa mga suso ng kanyang mga aliw. Ito ay tumutukoy, itong imahe ito sa ang imahe ito ng pagsuso sa mga suso ay isang metapora para sa pagiging masustansya at kasiyahan, no? Noong panahon ng Biblia, ang pagpapasuso ay isang simbolo ng pagtanggap ng pangangalaga at sustansya mula sa isang mapag-arugang figura. At sa talatang ito, ang Diyos ang nagbibigay ng sustansya at ng kasiyahan sa mga tao, especially sa kanyang bayan na Israel. Ito ay nagpapatuloy upang kayo'y magpasuso at matuwa sa kasaganahan ng kanyang kaluwalhatian. Dito ang imahe ay lumilipat mula sa pagpapasuso o pagpapadede
patungo sa paggagatas. Ito ay tumutukoy sa kasaganahan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga tao. Makikita natin yung process, no? Ah, noong sila ay nabibigyan ng gatas, ay nandun yung paglago ng sanggol, no? Nandun yung paglakas, siyempre nandun yung kanyang kagalakan o siyahan dahil nandun yung kanyang ah, yung sustansya, no? Ang kaluwalhatian na tinutukoy dito ay ang kayamanan at kabutihan ng mga pagpapala ng Diyos. Hindi lang 'to tumutukoy do'n sa gatas, no? Kundi ito ay sa biyaya po ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang talatang ito ang siya na tumutukoy ay malamang na Jerusalem, na kadalasang binibigyang persona bilang isang figura ng ina sa Biblia. Ang Jerusalem ang sentro ng buhay reliyoso at politikal na sinaunang Israel at madalas itong ginagamit bilang simbolo ng presensya at mga pagpapala ng Diyos. Yan. So, dito makikita natin sa pangkalahatang mensahe, mas tumutukoy po ito siyempre sa kasiyahan, kagalakan, kasaganahan, at kasiyahan ng bayan ng Panginoon. At makikita rin natin dito, no, yung andun yung pagdiriwang, andun yung spiritual na pagpapakain at kagalakan siyempre ng bayan ng Zion. So, again, ito ay isang pangako ng Diyos na magdadala ng kapayapaan at kaaliwan sa kanyang bayan. At siyempre, ang larawan ng dibdib ng kanyang mga aliw ay sumasagisag sa mayaman at kasiyasiyang biyaya ng Panginoon. Ayan, so sa tuntunin ng simbolismo, ang imahe ng pagpapasuso at paggagatas ay mayaman sa kahulugan. Ito ay tumutukoy sa ideya ng Diyos bilang isang mapagkalinga at mapagmalasakit na figura na nagbibigay ng mga pangangailangan ng bayan, pangangailangan ng kanyang bayan. Ito rin ay pumupukaw ng mga tema ng kasaganahan at kasiyahan na nagbibigay diin sa kayamanan ng pagpapala ng Diyos. Makikita natin, no? Nandun yung pag-aaliw ng ina. Ito ay sa kasunod na talata, no, sa 13 bukas, ay makikita natin kung paano inaalok na ina ang kanyang anak, no? Paano niya inaaliw. So, sa pangkalahatan, ito ay isang makapangyarihan at makapagpasiglang talata na naghahatid ng mensahe at pag-asa ng katiyakan. At syempre, yun nga po, no, yung kasaganahan at kasiyahan hantid ng Diyos. Again, bilang mga mananampalataya, makikita natin dito ang magiging resulta, no? Ang plano ng Panginoon na kasiyahan at kaginhawahan na nagmumula lamang sa Diyos. Ito ang tandaan natin na sa isang mundong madalas na nagiiwan sa atin na espiritual na gutom at uhaw, itinuturo sa atin ng talatang ito ang masaganang buhay na inaalok ng Panginoon sa atin. At syempre, hindi lang to tumutukoy rito sa ating relasyon sa Kanya, sa Kanyang provision, sa Kanyang kakayahang maglaan sa atin. At ito ay dahil alam niyang lubos siyang nagmamalasakit sa Kanyang mga anak at tinutugunan ang kanilang mga pangangailangan at ating pisikal at spiritual. Tinatawag din tayo dito na tayo mamuhay ng may pasasalamat. Palagi, no? Always be grateful sa ating kung anong meron tayo ngayon. Tandaan natin, His grace is sufficient. That's why palagi tayong mamuhay at manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Kinikilala natin na ang mga ito ay isang katibayan ng kanyang katapatan at pagmamahal. Ayan. Salamat po, Pastor Dom, sa mga karagdagan. Pwede niyo pong basahin yan, mga kapatid, no? Additional po information. So, inilalarawan sa talatang ito na ang Diyos ay bilang isang mapagmahal at mapag-arugang ina o magulang na lubos na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang mga anak.
At siyempre ang imahe ng pangangalaga ay sumasalamin sa kanyang matalik na pangangalaga sa mga tao. At siyempre yung lagi niyang lagi niyang pangako sa kanyang bayan na kanyang aaliwin, na kanyang bibigyan ng kapayapaan, kasaganahan ang mga ito. Paunti-unti makikita natin dito na isang nag-aalok din ng kaginhawahan ang talatang ito. So again, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan sa pag-ibig ng Panginoon na hindi lamang ito ah, panandalian kundi ito ay panghabang buhay. Ito ay praktikal at nagpapanatili na sumasalubong sa atin sa ating pinakamalalim na mga pangangailangan. Tandaan na ang Panginoong Hesus ang siyang naging dahilan, ang siyang naging katuparan upang ito ay mangyari, no? Na nagbibigay buhay na tubig, siya ang nagbibigay ng kasiyahan sa kaluluwa sa John 4:14. Sa pamamagitan ni Jesus, nararanasan ng mga mananampalataya ang masaganang buhay na inilalarawan dito sa talatang 11. Ang sakripisyo ng Panginoong Jesus ay ang katugunan, ang kasagutan sa lahat ng mangyayaring ito. And so again, sa pagtatapos, ito ay isang magandang paalaala ng pagkalinga at masaganang paglalaan ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang provision na hindi na magugutom, hindi na mauuhaw, ay nagbibigay ng kagalakan, kasiyahan sa tao. Tinatawag tayo nito na magtiwala sa kanyang mga pangako, humanap ng kaaliwan sa kanyang pag-ibig, at ipagdiwang ang biyayang ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na Panginoong Hesus. Yan. So again, tinitiyak sa mga anak ng Diyos ang pangangalaga, ganap na kasiyahan, hindi mauubos, hindi matatapos, at syempre ang kasaganahang walang patid na dadaloy mula sa Jerusalem. Sa huli ay nagpapaalala ang talatang ito ng ganap na pagpanumbalik sa kaharian ni Kristo habang nag-aalok sa bawat mananampalataya ng kasalukuyang kaaliwan at kagalakan sa hindi nagkulang na probisyon ng Diyos ngayon. So yun po mga kapatid, makikita natin kung gaano abundant yung biyaya ng Panginoon sa kanyang bayang Jerusalem, sa kanyang mga lingkod. At gaya din natin, no, sa panahon natin, lagi nating ipamuhay, lagi nating isapuso na ang pangako ng Panginoon ay laging natutupad. At lagi niyang gustong mangyari ay ang pagpapanumbalik at syempre ang kasaganahan at kasiyahan ng kanyang bayan. Maraming salamat mga kapatid. Sana po ay natutunan natin, lalo na especially po yung siya ni Pastor Dom. Malaking additional po yan na ating matututunan at hopefully tayo po ay nakita natin ang mensahe ngayong gabi na tanging ang Diyos lamang ang kayang makagawa nito. Again, nurturing ang pinaka-mensahe, no? Non-stop, kumbaga unlimited, no, na biyaya ng Panginoon sa atin. So yun po mga kapatid, tayo po ay tapos na muna, bukas po ulit. By Thursday po, no, sana po tayo ay magsama-sama muli. Tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, dakila sa lahat, salamat po sa patuloy na provision mo, sa iyong biyaya, sa panahon namin ngayon, Panginoon, sa kasalukuyang panahon, nakakaranas kami ng anong kabigatan, ng anong hirap, at ng bigat, Panginoon. Subalit, maraming salamat sa patuloy mong biyaya, sa iyong provision, sa iyong paglalaan sa amin, Panginoon, sa pamilya namin, at sa buong church, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa biyaya na karunungan.
sa buhay na patuloy mo binibigay sa amin. Maraming salamat po. Naway samahan niyo kami sa gabi ito at kami makapagpahinga at patuloy kaming sa iyo umasa at dumepende. Maraming salamat, Panginoon. Sa ilaman po lahat na po parangal in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, Pastor Nanding, Brother Edgar, Pastor Dom, siyempre sa papa ko, no, Eliseo Dorero, sa Ireland. Maraming salamat po. Napakagandang mensahe. Sana tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon, sa kanyang provision, sa kanyang biyaya, Panginoon. Maraming salamat po. To God be the glory. Maraming salamat. God bless po.